Marami ang may driver's license sa atin. Pero ang nakakalungkot ay iilan lamang ang nakakaalam kung ano nga ba ang ibig sabihin ng condition sa lisensya. At dito na nga papasok ang ating pag-uusapan ngayon patungkol kay Gabriel Go. Si Gabriel Christian or Gab Go ay ang head ng Special Operations Group Strike Force or SOGSF ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kilala siya sa pangunguna sa mga road clearing operations, pagtanggal ng mga iligal na nakaparadang sasakyan at pagpapatupad ng mga batas trapiko sa Metro Manila. Madalas din nagba-viral ang kanyang mga operasyon sa social media dahil sa direkta niyang pakikipag-usap sa mga lumalabag sa batas trapiko. So maganda naman talaga guys yung ginagawa ni Mr. Go. At talagang dapat din naman talagang meron talaga tayong matibay na batas at matapang na tagapagpatupad nito. Kasi kilala naman natin ang mga Pilipino is mahilig lumabag sa batas at kadalasan meron na ngang batas pero ang mga Pilipino pa ang mas matapang kaysa sa batas na ipinatupad. Pero nga lang sa issue na 'to mga kaibigan is meron tayong napanood na video 'no. Though ngayon kasi si Gabriel Go is medyo trend siya ngayon dahil sa mga nag-trend na mga video din niya. Kasi may ano 'to, may Facebook at YouTube channel 'tong si Go. Kung saan ina-upload niya yung mga clearing operation nila sa iba-ibang lugar sa buong Metro Manila. Ano, so naging trend siya at kinlarify din naman ng MMDA na hindi naman siya nasuspinde. Yun nga lang, hindi mo na siya pinapasama sa mga operation hangga't hindi pa natatapos yung pag-iimbestiga sa mga reklamong ikinaharap niya ngayon. Kasi maraming mga grupo, mga personalidad, no, na nagreklamo kay Mr. Go. Bakit nga ba nagreklamo ang mga taong to? Well, ito kilala naman natin si Go kung napapanood natin yung mga video niya. Makikita naman natin kung paano siya makitungo sa mga tao, sa mga nakakausap niya pag nagki-clearing operation sila. Yes, andun yung astig niya, yung pagiging matapang, dominante, syempre nasa posisyon. Gano'n naman talaga dito sa Pilipinas. I don't know sa ibang bansa. So, yung nangyayari diyan guys, kung mapapansin nyo sa mga ibang video is andun yung sarcastic words niya. Madalas siyang gumagamit ng mga salitang matatalim na hindi kaaya-ayang pakinggan. Ano, na hindi magandang tularan din. Ano, so sometimes kasi minsan ang pagiging sarcastic or paggagamit tayo ng mga sarcastic words, it depends kasi kung saan natin siya gagamitin at kung sino rin yung mga kinakausap natin. Pero hindi natin pwedeng itong parang abusuhin sa lahat ng oras. Dahil ba tayo ay nasa posisyon kaya we have the rights para abusihin yung mga ganung bagay. Di ba? So kayo mga kachismosa, kung ano yung point nyo doon, paki-comment sa baba. Alright? So ayun, so marami ng mga netizens ang nainis dito kay Mr. Go dahil sa pag-uugali niya. Merong mga sinasabing sa social media, nabasa ko lang na kaya gano'n ang attitude niya is hindi siya Pilipino dahil Chinese siya. No, kaya gano'n ang pag-uugali niya. Alright? So ngayon kasi kaya naipon yung mga issue niya at marami na nagreklamo sa kanya at maraming nagalit, especially mga netizens, ano, or mga Pilipino, madami sa lahat ng mga nadadaanan niyang mga nagkakaroon dinadaan niya sa operation, ano. So katulad niyan, meron siyang ipinahiyang pulis. Nagsunod-sunod kasi. Kumbaga sa point na 'yon, hindi niya na nirerespeto yung mga taong professional din. Yes, we know na nagkakamali naman talaga ang lahat. And even si Go, kaya nga siya nagkaroon ng issue din ngayon kasi nagkamali siya. Alright? So, hindi lang sa pulis, marami pang iba. Katulad ng teacher, pinahiya din niya yung teacher. So, parang lumabas doon na parang wala siyang respeto sa isang teacher o pangalawang magulang ng mga kabataan na kung sino yung mga nagtuturo. Yes, aminado naman yung guro na nahuli sa kanyang pagkakamali na nag-drive siya ng walang helmet. At tinanong pa niya ito kung bakit meron siyang dalang radyo or walkie-talkie, 'di ba? So, pinahiya niya pa sa pamamagitan ng salita na teacher pa naman yung tao. Di ko lang kabisado yung exact word siya, pero yung thought niya parang, teacher ka pa naman, pero paano mo maituturo yung tama sa mga estudyante mo kung gano'n siya? Mga something gano'n, 'di ba? So, yun yung mga
bagay, mga kinagalit ng mga Pilipino sa kanya, especially dito sa Metro Manila. And sa mga probinsya naman hindi naman na-experience yung katulad na na-experience sila dito kay Go. Kasi nga, dito lang talaga sa Metro Manila ang projects niya. So ngayon, ito naman, I think itong pag-uusapan natin ngayon is sa tingin ko pwede kayo makaganti kay Go dahil sa kanyang kalupitan sa mga pakikipag-usap niya or pakikitungo niya sa mga Pilipino. So, batas sa kalsada, pinahiya ang guro or teacher, pinahiya ang pulis, pinahiya ang normal na rider. Pero walang alam sa lisensya. Doon papasok yung topic natin ngayon sa lisensya ng rider na nasita niya. Agi, pati nga. Paano kumuha ng lisensya to? Alam mo bakit? May kapansanan ka po ba? Wala naman po. Pero registered po sa mata ko. Registered sa mata mo. Eh bakit drive only with special equipment for upper lower limb. Drive customized motor vehicle only. Daylight driving only. Hearing aid required. Yun, sa lang po yun. Sa mata ko lang po. Oo nga po. Eh bakit kailangan ng special equipment sa paa? At ba't kailangan ng hearing aid? Saan ka kumuha ng lisensya? Sa LTO. Saan? Sa LTO? San Juan po. San Juan. Ano naging proseso mo? Ayun po, naglakad sa mismong LTO. Paano ka naglakad? Hindi ko na po maalala pero dun po. Ang lakas ng kutob ko, nilakad lang to eh. Pinalakad ang lisensya eh. Wala kang record to sa LTO. Ito yung serial. Pinalakad to. Papacheck ko sa LTO. Emboss nga yung serial number. Pero pustahan tayo, pinalakad lang yan. Kaya nga yung conditions niya. Kaya tinatanong ko kung may problema ba yung paa niya. Kasi kung wala, hindi ka naman lalagyan ng special equipment eh. Saka hearing aid eh. Alright, so to make the story short para hindi na rin masyadong humaba ang video natin, meron kasi sa isang video na to, sinita niya isang rider na nagmamaneho ng isang Aerox na walang helmet din. Yes, tama. Walang helmet yung tao. Talagang mali siya doon. Diba? So, taga doon lang naman, inikot lang doon yung So, nag-reason out, pero yun nga lang, tama naman siguro doon, ba't pa siya sa harapan ng operation umikot? Dinadrive pa niya yung motor. Pwede naman niyang itulak kung iikot lang niya. Pero, dinrive pa niya. Kasi wala siyang helmet. So, parang kabastusan nga din naman yon. So, just to be fair lang naman guys sa both side. Alright? So, ngayon ito, kinwestiyon yung tao, hinanap niya yung lisensya nito. At sa lisensya, alam naman natin na may nakalagay na mga restriction, code, ganyan, condition. Alright? So, pansinin niyo yung lisensya niyo mga kaibigan. Meron nakalagay dyan sa likod at saka sa harap na condition. And kadalasan sa mga ibang wala namang problema sa paningin or sa physical nila, sa harapan ng lisensya ninyo, kung nasa ng picture ninyo sa baba nun, wala naman nakalagay doon sa condition. Ang nakalagay lang sa baba is none. Sa taas, condition. Sa baba, none. Okay? Ngayon naman, may mga number kasi yan. Hindi ko lang dala yung lisensya ko ngayon. Okay? So, ganun siya. Sa likod naman, doon nakalagay kung ano siya. 1, for example, yung binabanggit nga niya. 2. So, kung meron kang isa doon sa mga, for example, malabo yung paningin mo. For example, sa number 1 siya, mapupunta siya sa harapan. Doon sa condition. So, malalagay doon, hindi siya none. So, for example, 1 yung sa likod, yun yung malabo yung paningin mo, lalagay sa ilalim is 1. So, yun ang hindi lang naiintindihan yata ni Mr. Go. Yun lang ang nakakalungkot kasi nagpapatupad siya ng batas sa daan, sa kalye, sa batas trapiko. Naghihigpit siya. Though batas naman kasi talaga yon. Pero yun nga lang, bakit parang siya hindi niya alam about sa lisensya? Kasi kinwestiyon niya yung tao, parang nakakabasos naman siyempre. Though marami mga viewers ang hindi nakapansin sa video na yun. Tinanong pa niya, yung rider, bakit, may kapansanan ka ba? Ba't itong nakalagay sa mo? Tapos wala kang ganun. Alam mo, yung kinwestiyon niya, wala naman talagang ganun kasi nga, yun lang yung code sa likod, or restriction na, yung condition na pag meron kang ganito, yun na mapupunta sa harapan. Nagbinabasa niya, yung sa likod ng lisensya, is yun talaga yung buong restriction ng condition na yan. So, pinipilit niya na parang may condition or hindi magandang condition
yung rider. At ipapacheck pa daw niya sa LTO yung lisensya ng tao dahil alam niya na hindi daw totoo yung lisensya. So yun lang ang nakakalungkot, no? Wala naman tayong masamang ano dyan kay Mr. Godo. Natutuwa tayo kasi nga nagpapatupad siya ng batas. Yun nga lang, ang isa sa mga nakakalungkot lang is meron talagang mga empleyado sa gobyerno na masyadong entitled, na masyadong inaabuso ang posisyon o ang power nila. Kaso nga lang, dito pwede silang masilipan. Kaya dapat, kung tayo nagpapatupad ng mga batas, we just make sure na alam din natin yung mga batas, especially sa driver's license. Dapat meron siyang basic knowledge din sa mga lisensya. Katulad ng nangyaring yon. So, ang taas pa ng tingin sa sarili niya na parang kabisadong kabisado niya, pero hindi niya alam na siya pala yung mali. So kayo guys, sa mga nanonood ngayon, sa mga viewers natin, na meron ding lisensya, pwede nyo pong tignan yung lisensya ninyo, yung word na condition. For sure, maiintindihan niyo po yan. At pwede nyo rin po yung i-search sa Google at masasagot niya po yan. Actually, meron tayong sinearch dito na ito. For example, ito. Kung halimbawa sa DL Code B, pwede kang magmaneho ng mga light four wheels vehicles. Sa condition number 1 naman, pwede ka magmaneho ng mga sasakyang sakop ng B basta nakasuot ka ng salamin or contact lens. So yun siya mga kaibigan. So pwede nyo na lang siyang aralin sa Google. Okay? So lalabas naman lahat yung information. Ayoko nang basahin sa inyo dito sa video kasi hahaba lang ang video natin. That is why I let you to study this para maintindihan din ng mga ibang mga motorista. Alright? Para sa mga time na ganito, for example, may mga MMDA or enforcer na naninita sa atin kasi alam naman natin, hindi naman sa ginajudge natin lahat ng mga enforcer or mga naninikat. Okay? Kasi meron talagang mga ibang lugar na abusado rin talaga sa power at sa posisyon na meron sila. Kaya napaka-importante talaga sa mga riders na mas sumunod tayo sa batas at ang isa pa sa pinakamainam is dapat alam din natin yung karapatan natin bilang tao at alam din natin, of course, yung batas at yung advantage ng lisensya natin. Dapat naiintindihan natin kung ano ang mga nakasaad dyan sa lisensya natin. So yun lang po mga kaibigan, and I think hanggang dito lang tong video natin, and thank you so much sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nag-aabang sa mga ina-upload natin video dito sa ating YouTube channel. And guys, support nyo rin po yung ating Facebook page. And take note guys, road to 10,000 subscribers na po tayo dito sa YouTube channel. So guys, see you on my next vlog. Bye!